Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Sino dito yung nakagising ng maganda? Amen. Halata naman maganda ka ngayon. Yan ba yung kagigising mo lang ba talaga yan? Amen. No? Napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Yan. Parang hindi mabuti ang Lord sa'yo. Parang napakatamlay mo. Kumain ka ba kanina? May problema ka ba? Amen. Kung may problema ka, sarilinin mo na lang. Amen. Alam niyo po, talagang kanina pa lamang sa aming pong paggising ako, no? In fact, I am waiting for something new today sapagkat alam ko na ang Panginoong Diyos ay may inihanda today. Alam niyo, in fact, meron akong inihintay na tao, no? And, mali pala ako. Mga, okay? Mga tao na aking hinihintay supposed to be, no? And thank God because I believe na ang Diyos po hindi nagpapabaya at magaganap ang kanyang layunin sa takdang panahon. No? Because nakita ko po yung pagkilos ng Panginoon. No? At sinasabi ng Panginoon, there is a breakthrough. Mapayapa ka na. Naunahan niyo po ba ibig sabihin nun? Merong breakthrough. Are you there? Sabi mga breakthrough. Ibig sabihin talagang merong gagawin ng Diyos, may wawasakin siya, upang tayo po ay talagang makarating dun sa hangganan. Ano po? Today, alam niyo po, napakabuti ng Panginoon because again, as I've said, hindi ko kasi manin yung sarili ko, dahil hindi sila dumating ngayon, and I'm praying, and samahan niyo po ako sa panalangin na mamayang hapon darating po sila. Okay? At ito po isang napakahalaga na hindi mo dapat ma-miss out. I'm encouraging you, kahit dumating na kayo ngayon, I'm encouraging you. Kasi hindi ko alam kung hindi siya pwede kasi dumarating na maga. Remember yung ating bisita last Sunday? Si Brother Adonis? Okay, meron siyang life testimony later. And you will be amazed. Kasi narinig namin Grabe. Siguro, this is the first time na marinig niyo yung testimony na yon na kung siguro sa mga TV nyo lang naririnig. And kumbaga bigyan ko lang kayo ng konti para medyo ma-excite lang kayo. Yung kanyang testimony, because of his testimony, merong TV patrol na pumunta sa kanila. Okay, hanggang doon na lang po. So, ibig sabihin, medyo Tama ba? Diyan ka ba ba? Yun. So, praise God. Nakita ko talaga yung pagkilos ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, there must be a pruning process. Ibig sabihin ng pruning process, may tinatanggal, may inaalis, para tayo po ay mag-grow. Mamunga ng mas marami. To bear much fruit. Sabi mo, bear much fruit. Amen. So, pumanatag ka na. Okay lang ba yan? Sabi mo sa katabi mo, pumanatag ka na. Masyado ka na shake So, kailangan panatag ka. Hindi ko sinabing tulugan niyo ako. Ibang kapanatagan yun. Nandiyan ka pa ba? Amen. So, God's title, the message of God today, the title of God's message is A Quiet Soul. Kaya sinabi ko kanina, quiet soul, kasi ito talaga yung nilagay sa akin ni Lord. How many days na nakalipas itong linggo na to. In fact, meron sana po akong i-share sa inyo na message. But then again, hinayaan ko ng Diyos ang siyang magbigay ng mensahe today. Okay? So, go with me sa Psalm 131 verses 1 and 1 to 3. No? Psalm 131 verses 1 to 3. At ito po yan. Sama-sama tayong bumasa. 1 to 3, read. Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni mapagpakabala sa mga bagay na lubhang napakadakila, o sa mga bagay na para sa akin ay lubang kamangha-mangha. Verse 2, tunay ang aking pinayapa at pinatahimik ang aking kaluluwa, gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina, gaya ng batang iniwalay ang aking kaluluwa sa loob ko. So verse 3, O Israel, umasa ka sa Panginoon mula ngayon at sa walang hanggang panahon. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po yumukod manalangin.
Pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila sa aming kalagitnaan sa oras ito. Panginoon, narito po kami sa bahagi ng iyong mensahe. At nais namin, O Diyos, ang kalooban mo lang, ang mga nais mo, ang mga kapahayagan na nagmumula sa iyo, ang sa amin po, Panginoon, ay maihayag this morning. Nanawa, O Diyos, walang anuman, Panginoon, na according to what I want, Lord God, according to my knowledge and understanding, Lord, or own wisdom, ang maihayag sa umagang ito. Kundi, Panginoon, kung ano yung naisin mo. Because I believe, Lord God, sa iyo nagmumula ang mensahe at gagamitin mo lamang po ang iyong lingkod sa umagang ito upang mas makilala ka namin, maparangalan ka namin, O Diyos, mas lumalim ang aming pananampalataya sa iyo. Katagpuin mo po ang bawat kaluluwa sa umagang ito. Lord, we believe that you are here this morning and dalangin namin, Panginoon, that you will protect each one of us today, Lord. Protect this ministry, O Lord God. And we rebuke the works of Satan in our life, in this place. Satan, get out in this place. Espiritu ng kaguluhan, espiritu ng hindi focus, lumayas ka sa lugar nito. Aming kang sinusuway sa pangalan ni Jesus. And today, ang aming puso't isip, kaluluwa, ang aming mga mata, ang aming buong katauhan ay ifo-focus lamang namin sa aming dakilang Diyos na buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri, pagluwalhati, pagsambatang lahat, magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. So, a quiet soul, ito yung ating pag-uusapan because sa panahon po natin ngayon, makikita natin na punong-puno ng kaguluhan. In fact, nagsimula sa mga ibang Islamist country, o Islamic country rather, na nagkakaroon na ngayon ng kaguluhan. Maaring we are not aware kasi nga iba yung tinitingnan natin, iba yung pina-follow natin, iba yung pinagkakaabalahan natin, iba yung kung saan nakatutok yung ating mga mata. Siguro nakafocus tayo sa mga ibang bagay and hindi natin nakikita ngayon what is happening around us o around the world. Tandaan natin na kung ano man nangyayari sa ating paligid ay apektado po ang ating pamumuhay. Amen po ba yan? Hindi ibig sabihin nasa Pilipinas tayo, hindi na tayo apektado ng mga nagaganap dito sa mundo. Alam niyo po, napakarami mga balita na kung saan talagang makikita mo that will shaken your faith or your peace. Talagang magugulumihanan ka, magugulo ka, no? Kapag narinig mo or nabalitaan mo or napanood mo itong mga balita na to. 'Di ba? Last time, nag-start yung persecution sa Africa, tama po ba? Sa Congo, sa Nigeria, no? Lahat po ng mga Christian people doon ay pinagpapapatay at pinaguhuli. Okay? So, ngayon po, sa UK, ganun din. Okay? At hindi lang yon, yung pinaka-latest is yung sa China. 18 pastors and leaders po ang hinuli. So, makikita natin, na talagang kung ikaw ay may puso sa mga anak ng Diyos, talagang makakaya mo pa ba na pumayapa o magkaroon ng isang tahimik na kaluluwa? Well, of course, we're talking of soul. And sasabihin natin, Pastor, di ba ang pinapaquiet o pinapatahimik ay kaisipan? Tama ba? Tandaan natin na composition po tayo ng tatlong bagay. Tama po ba? Body, soul, and spirit. So what's the difference, of course, between soul and spirit? Dito tayo medyo nagugulumihanan nagugulo tayo. Ano ba pagkakaiba ng soul at spirit? Tandaan natin, kung ano yung ginagawa ng body at ginagawa ng spirit, ang nagsasuffer yung soul. Naku niyo po ba? Kapag mas pinagbigyan natin ng body, nagsasuffer ang soul. Okay? Kapag pinagbigyan natin ng body, nagsasuffer ang soul. Pag pinagbigyan natin, inalaw natin ng Espiritu ng Diyos na siyang kumilos sa atin, that's the time nagkakaroon siya ng quietness. Nakanyo po ba? Diyan ka ba? So it depends. It depends. And nowadays, maraming mga tao, nakafocus sila sa flesh, sa body. Kaya nga, walang kapayapaan walang katahimikan ang kanyang kaisipan, no po? At makikita rin naman natin na ang body is composed of, for example, sabihin na natin itong 5 bagay na ito na talagang nagpapabagabag or nagnanakaw
o nagiging dahilan o nagdudulot sa atin ng pagkabalisa o pagkagulo, yung pagkawala ng kapayapaan o katahimikan ng ating kaluluwa because of the five senses of our body. Which is, ano yun? See, yung taste, yung hear, yung feel, yung feeling, and then yung smell, yung sense of smell. These five senses. Ito yung nagpapabagabag sa ating kaluluwa. Tingnan, pag may naamoy kang mabaho mo yung katabi mo. Ibig sabihin, hindi ka nababagabag niyan. Okay siya, di ba? At apektado ka, tandaan natin, apektado ka ng katabi mo. Tama po ba yan? Tama ba? Hello? Amen. So, yung spirit naman, yung spirit at yung composition niya, yung memory, yung conscience, yung reasoning, and then imagination and affection. So, ito yung composition naman nung spirit. So, kapag ito naman yung pinagana natin, somehow, nagkakaroon tayo ng tinatawag na kapayapaan or katahimikan ng ating kaluluwa. Nakuha niyo po ba? So, if we will give so much time or authority sa Spirit of God na siyang kumilos sa ating buhay, nagkakaroon tayo ngayon nagkakaroon ng kapayapaan yung ating kaluluwa. Pero, kapag nagbigay tayo ng napakaraming bagay o binigyan natin ng authority ang katawan natin sa ating buhay, naguguluhan ang ating kaluluwa. Nababagabag. Ibig sabihin, kapag meron ka talagang mga bagay na pinapriority ng iyong katawan at yun yung in-entertain natin. Nandiyan ka pa ba? Are you there? Okay. So, going back, punta na po tayo doon sa ating pinag-aaralan. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, makikita natin doon yung tatlong bagay na sinasabi ko sa inyo kanina. And I want you to understand this one and take note of this one. Sabi niya, pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. That's the purpose of God, para magkaroon tayo ng quiet soul. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. This is the will of God in our life. Na hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, hanggang sa kahuli-hulihan, magkaroon tayo ng kapayapaan, maging matatag ang ating pananampalataya sa Kanya, na hindi natitinag, hindi nababagabag anumang bagyo, anumang sitwasyon na dumating sa ating buhay. Because, again, ang sabi ng Panginoon, we must be transformed. Tama po ba? Magkaroon dapat ng transformation. Sabi mo, transformation. Magkaroon dapat ng pagbabago ang bawat tao na tunay ngang kumilala sa ating Panginoong Hesus. Kailangan makita yung pagbabago na yun. Kailangan mayroong kapayapaan. At peace dapat. Amen po ba? Amen. So, makikita natin dito sa ating binasa kanina, sa Psalm 131, no po, kung ating titingnan, si David po ang sumulat nito. At makikita natin na dito po ay nagkaroon siya ng sabihin na natin ng advice or paghihikayat or pagpapalakas or encouragement sa kanyang sarili. Because first of all, ang una mag-encourage sa tao ay siya mismo. Nakanyo po ba? Kaya mo bang i-encourage yung sarili mo? Dapat sasabihin mo, kaya mo yan. Hindi mo nahihintay sa ibang tao na, kaya mo yan sister, kaya mo yan brother. Dapat ikaw. Kaya si David, itong ginawa niya. Kasi sa panahon na yon, masasabi natin sa panahon ni David, na talagang siya yung pinakamalapit sa puso ng Diyos. Meaning to say, nakakausap niya ang Panginoon. Alam niya ang Panginoon, kilala niya ang Panginoon. Kaya higit sa kanino man, sa kanyang mga kawal, o anak, o mga naging asawa ni David, well, of course, siya mismo ang nakakilala sa Diyos at kaya niya na palakasin ang kanyang sarili. Encourage ang kanyang sarili. Kaya nga, naisulat ito ni David nung panahon na kung saan kapag napapansin niya na nagkakaroon na ng kaguluhan o pagdududa si David, no? O pagkabalisa si David, itong sinasabi niya, nagkakaroon siya ng confession or prayer sa ating Panginoon. Nakikita natin dito, ang sabi niya sa English, my heart is not proud, O Lord. My eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. But I have stilled and quietened my soul. Tingnan natin yun, no? Tinuruan ni David kung paano maging payapa ang kanyang kaluluwa. Na kung saan, bagaman siya'y malayo sa kanyang magulang
o wala na yung kanyang magulang kasi nasa kaharian na nga siya, hindi niya kasama ang kanyang family. Pero sabi niya, tinutulungan ko, tinuturuan ko, o hinihikayat ko ang aking sarili na maging payapa, matahimik ang aking kaluluwa. Sino ba dito yung kapag wala yung tatay mo, wala yung magulang mo, talagang sabihin natin, hindi niya nakakamtan yung kapayapaan. Siguro mga magulang lang yun, no? Kapag wala pa yung anak niya sa bahay, talagang yung mga magulang kumakabog yung dibdib. Sino yung magulang na ganun? Tama ba? Pero yung mga anak parang okay lang sa kanila, no? Na wala sila sa bahay, na malayo sila sa kanilang magulang. May mga ganun kaisipan ng mga bata ngayon. They feel na kaya na nila yung buhay nila. Kaya feeling nila, o kahit wala ako sa bahay. Hindi nila alam, ito yung nagdudulot ng pag-aalala at pangamba sa kanilang magulang. Kasi nga, may mga bata talaga makasarili. Wala silang, hindi nila iniisip na ang magulang nila halos lumabas na yung puso sa kakabog nung kanilang puso. And yet, itong mga bata, yung mga anak natin, wala pa rin silang pakialam. Wala pa rin silang pakialam. At sinasabi ko nga ito lagi, na kung ano yung ginawa ng anak sa kanyang magulang, masigit pa rin ang dadanasin ng mga anak. Sana wag. Sana wag. Pero, yun ang katotohanan. Ngayon, dito po, sa sinasabi ni David, kung bababa tayo sa verse 3, O Israel, put your hope in the Lord, both now and forevermore. So, tatlong bagay lang naman ang ating pag-uusapan dito because we're talking about a quiet soul. So, napakasarap siguro na magkaroon ng payapang kaluluwa, tahimik na kaluluwa. Tama po ba yan? Amen. Di ba ito yung lagi nating sinasabi, naka-attach to sa lapida kapag ang isang tao ay namatay. Anong nakalagay doon? R.I.P. Tama? Tama po ba? Ngayon, makikita natin na sabi nga yung isang tao na nakakita, napasya sa isang sementeryo. Habang tinitingnan niya yung mga lapida, sabi niya, iisa lang yung kinamatay ng mga tao na to. Ano yung naging dahilan? Rape. Nirep sila. Nirip daw sila. Ginahasa. Kasi nga nakita niya R.I.P. May pagkabisaya, sorry. Ay, nirip din ito. Ay, pati lahat ng nakita niya, nirip. So, kidding aside, ngayon, yung R.I.P. na yon ay masasabi natin na ang ibig sabihin is rest in peace. Tama po ba? So, merong calmness, may quietness. Ito yung nakalagay doon na para bang this is the mindset ng mga tao, ng mga mahal sa buhay, na merong mahal sila sa buhay na namayapa. Na feeling nila that their relatives na talagang namayapa na they are resting in peace. Talagang mapayapa sila, yung kaluluwa nila mapayapa. Pero hindi po ganoon eh. Sana kung ganoon lang na talagang ang lahat ng tao talagang pag namatay payapa. Pero hindi ganoon. Okay? Ang kapayapaan matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Do you agree with that? Amen. So, well, of course, as a Christian, tayo po yung mga Christians. Sino Christians dito? Amen. Do you consider yourself as a Christian? Sino nagsasabi ito? Genuine Christian siya. Ba? Kumonte. Tinanong ko, sino Christian? Amen? Sinong genuine Christian? Amen. Amen? May doubt. May doubt. So, today, this is for all people, for all Christians, no, na nagnanais na magkaroon ng quiet soul. Yung mawala yung bagabag sa ating puso, sa ating buhay, sa ating kaisipan. Nakuha niyo po ba? Amen. So, yung profile of a quiet soul, makikita natin dito sa Psalm 131 verses 1 to 3. So, una muna tayo para magkaroon tayo ng quiet soul. Dito sa Verse 1, basahin natin sa verse 1, anong sabi niya muli? Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni nagpapakaabala sa mga bagay, nagpapakaabala, okay? Sa mga bagay na lubhang napakadakila o sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamanghamang. Ang sabi rito ni David, that's why David has this quiet soul or quiet life or mind or thought and everything, no? Ang sabi ni David dito, meron kasi siyang tinatawag na prideless heart. Sabi mo, prideless heart. Alam niyo ba na yung pagkakaroon ng pride, ito yung bagay na nagiging dahilan bakit balisa yung puso mo? O bakit balisa yung kaisipan mo? O yung kaluluwa mo? Bakit ka nahihirapan? Bakit ka hindi mapakali? Because of that pride that you have.
Kasi yung pride na yun, gusto mong maipakita eh. Gusto mong matanya, gusto mong malaman ng maraming tao. Pero si David, ang sabi niya, even though David, tandaan natin, is the man, siya lang, wala nang iba, the man after God's own heart. Hindi sinabing David is a man. Ibig sabihin, there are more. Meron pa. Pero dito sinabi niya, David is the man after God's own heart. So, kung ikaw yung tao na pinakamalapit sa puso ng Diyos sa mga panahon na yon, hindi ka dapat magkaroon ng pagmamalaki. Nakuha niyo po ba, church? Kaya si David, that time, inaamin niya, sinasabi niya, no, na walang pagmamayabang, na yung pride niya wala. As in, wala siyang pride. So, nagkaroon siya ng prideless heart. O meron siyang prideless heart. Walang pagmamataas, walang pagmamalaki na naganap sa buhay po ni David. So, makikita natin yung mga bagay na meron si David. Yung tinatawag na number 1 is humble heart. O, humble siya. Mapagpakumbaba si David. No? Yun ang puso ni David. Hindi niya tinuturing na hari siya. Bagaman noong mga panahon na yun, kung titignan natin, sa panahon po ni King Saul, ay itinalaga na si David, o nihanda na si David para maging hari. And Saul knows that, na itinanggal na ng Diyos si Saul bilang hari ng Israel. At naging threat yun kay Saul. Kaya nga gusto niyang patayin itong si David. Pero si David, he's so humble. He's so humble. Even though kaya niyang patayin si Saul, hinayaan niya lang. Kasi ayaw niyang mabagabag siya. Bakit ko iisipin yung mga bagay na hindi naman talaga para sa akin yan? Or it will not help me. Kaya nga kay David, ang pinaka-best thing is maging mapagpakumbaba. Iniwanan niya kung anumang uri ng mga pagmamataas sa kanyang buhay. At itong ginawa po ni David. Ito naman ang sinasabi ng Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Tingnan niyo po. Regarding sa pagiging humble, ito pong sinabi ng Philippians chapter 2. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan. Kasi hindi naman talaga contest or race ang pagiging buhay Kristiyano. Hindi naman pinag-uusapan dito, ano ba yung position mo, ano ba yung kalalagayan mo, member ka lang ba, leader ka ba, pastor ka ba. Hindi naman yun eh. Hindi siya paligsahan. In fact, ang katabi mo, ang bawat sa atin na hindi tayo magkakalaban. Tama po ba yan? Hindi, bakit ka pagmamalaki sa tao na to? Lalo na alam mo naman, wala naman siyang pagmamalaki sa'yo. Bakit? Hindi naman kailangan yon. No? Ang ipagmamalaki lang natin, ang sinabi sa Bible, ang pagmamalaki natin ng ating Diyos. We will always boast about the good works of God in our life. Yun lang lagi natin pagmamalaki. Hindi natin pagmamalaki kung ano yung mga ginawa natin, kung ano yung mga naging ministry natin, kung ano yung ginawa natin kahapon, nung nakalipas, kung ano yung naging bahagi natin dito sa gawain. Tama po ba? Ang katawan, hindi sinasabi ng katawan. Kung di dahil kay Paa, hindi ka makakarating doon sa pupuntahan. Dapat hindi sasabihin ni Paa yun. Hindi magmamalaki sa Paa na, pag ako, hindi ko pinerform ang aking task o ang aking obligasyon bilang Paa, hindi ko gagampanin. Hindi tayo makakarating sa paroroonan natin. Sino naniniwala doon na kung hindi gagana si Paa, hindi siya makakarating sa paroroonan ng buo ng katawan? Nick Vujicic, walang paa. Pero nakakapunta ng other country. So, ibig sabihin, walang paa, kaya pa rin makarating. Tama po ba yan? Kaya hindi dapat nagmamalaki ang sinuman because we are one body and no one can say na kapag wala ako, ay hindi mabubuhay itong tao na to. No? Hindi ganun yan. Hindi ganun yan. Kaya ang nais ng Panginoon sa umagang ito na itinuturo sa atin, magkaroon tayo ng prideless heart. Na para bang kapag hindi ako kikilos, halimbawa, sabihin ko, bilang pastor, kapag hindi ako nag-preach dyan, wala na yan. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi may kayang gamitin ng ating Panginoon. That the church will go on. Sabihin mo, the church will go on. Kahit wala ako, kahit wala kayo, kahit walang mga banda, the church will go on. Because the church is not the building, it is not the organization, it is not sabihin natin yung lahat ng bagay dito, hindi. That is not the church. Church is you.
You can still go on. Tama ba? Are you there? Okay. Punta tayo dito. Anong sabi niya? Huwag ninyong gawin ang anuman sa paligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Kung makikita natin sa panahon ni David, ano ba yung itsura ni David? Di ba, napakadungis niya. Noong time na siya po ay makipaglaban, napakadungis niya. Hindi naman talaga pumorma si David eh. Hindi niya pinakita na ako ang tunay na warrior. Hindi siya nagsuot ng mga uniform ng mga sundalo that time. Normal lang kung paano niya hinarap. Ang ibig sabihin, wala akong may pagmamalaki. In fact, hinubad nga niya yung mga gamit niya, yung mga sandata niya, binaba niya. Kasi ayaw niya na pag nanalo si David, sasabihin dahil si David maganda yung kagamitan. Malakas siya. Kaya nga prior to the fight against these Philistines, kay Goliath, anong sabi ni David doon? Tatalunin kita sa pamamagitan ng Diyos. So dun pa lang, ibinibanan niya kagad ang kanyang sarili. Kaya nga meron nagtatalo-talo ngayon, sino bang pumatay kay Goliath? Is it David? Or is it God? Diba? Tagal na nating pinag-aaralan. David killed Goliath. Is it really David killed Goliath? Or yung fine stone ang pumatay? O yung sling? O yung bato na nandoon sa sling, sa tirador? Kasi hindi naman si David ang tumama. Ang tumama yung bato. Tama ba? Pero nung tumama yung bato walang buhay, hindi makakatama doon kung di ginamit yung sling. At yung sling kung di ginamit ni David, so sino nakapatay kay Goliath? It is the power of God na nakay David. Kaya nga walang dapat ipagmalaki eh. The church is growing, not because sa akin, hindi dahil lang sa inyo, it is because of God. Nakanya po ba? Kailan? Ibaba natin yung ating sarili. Alisin natin yung mga iniisip natin. No? All we have to do is to be a partner of God's ministry. Just to cooperate lang naman. Sabi mo sa katabi mo, cooperate. Yun, ang sarap siguro nun, ano? Mag-cooperate tayo. Amen? So, ang sinasabi rito ng Bible is that ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Ito yung halimbawa ng papapambaba. Yung prideless heart. Hindi, mas magaling ka. Hindi, mas maayos ka. Yun ang gustong marinig ng ating Panginoon eh. Hindi naman yung, pastor ako dyan, mas magaling ako sa kanya. Sometimes ganun yung nagiging natin, attitude natin, pinapakita natin na magaling tayo, kaya natin ng lahat, kahit saan mo ko ilagay, pastor, kahit saan mo ko ilagay, Lord, kaya ko. Tandaan natin, pag mas marami kang alam, mas marami kang pananagutan sa Lord. Nakanyo po ba? Huwag naman na, pastor, wala akong alam para walang pananagutan sa Lord. I don't think na Kristiyano na walang alam. Lahat po tayo may alam. Lahat tayo may kakayanan. Ayaw mo lang magpagamit. Ma-pride kasi. Hindi ako magpapagamit yan. Hanggat di ako tinatawag ni pastor. Gusto ko siyang magpakumbaba sa akin. Sabi magmakaawa si pastor. Sige na. Pagamit ka na. Hello. Andiyan ka ba, church? Okay, yun ang isang bagay, no, na katangian or yung pagkakaroon ng prideless heart is isa yung tinatag na humble heart. Punta tayo sa verse 4 nitong verse nito. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling grabe, no? Kundi ang kapakanan ng napakahirap yata nun. I will always consider others rather than my own ambition. Lagi mo i-consider yung iba. Kaya nga, there are times, no, kapag tayo po ay nagde-decide ka lang dahil sa pangsarili mo lang because of what you feel, yung nararamdaman mo. Then nag-decide ka dahil sa nararamdaman mo. That is pride.
Walang pagpapakumbaba doon kasi hindi mo inisip yung iba. Ang inisip mo lang yung sarili mo. Andiyan ka pa ba, church? Lagi natin ko-consider ang lahat. Because your temporary emotions that leads to a permanent decision may ruin your life, your faith, or yung mga kapatiran or your family. Nakan niyo po ba? Hindi tayo basta-basta magdidesisyon ng mga bagay-bagay. Let us always consider others in our life. In every plan, in every choices, in every decisions that we had, that we will make, dapat kino-consider natin, ito ba'y makakabuti sa lahat? O makakabuti lang sa akin? Mahirap talaga. No? Mahirap talaga. Pero kapag talagang nagpakumbaba ka, sino bang mas marami yung nasa taas o nasa baba? Sino bang mas marami yung nasa malalim na dagat, bahagi na dagat, o sa nasa mababaw? Kasi may mga iba, dahil so much pride, magaling siyang lumangoy, malalim na siya, talagang bihasa na siya, lalangoy ako, gusto ko doon sa pinakamalalim na doon ako. Iinggitin mo yung ibang tao na nasa pampang na hindi marunong lumangoy. Tandaan natin, you cannot sustain. Kapag ikay na, kahit magaling ka pang lumangoy, hindi ka pwedeng manatili doon sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Mapapagod ka. Pero kapag naroon ka sa pinakamababaw, sa may pangpang, na kung saan mas maraming tao na naroroon, you will enjoy it. Andiyan ka pa ba, church? Andiyan ka pa ba? Amen. So kaya kailangan tanggalin natin yung pride . Kailangan magkaroon tayo ng prideless heart. Tingnan natin yung nangyari dito sa Luke chapter 12. Doon sa rich fool, yung mayaman na mangmang o hangal. Anong sabi niya? Lagi niya lang iniisip, marami na akong naipon, no? Marami na akong kayamanan. Ang liliit na ng mga kanya mga buildings para i-stock ko yung aking mga ani. Ang sabi nung mayaman, ang sabi niya, gigibain ko tong building na to. No, wawasakin ko at magpapatayo ko ng mas malaking building para mas marami akong mailagay ng mga ani ko. At pagkatapos noon, magpapakasarap na lang ako. Anong ginawa ng Diyos sa taon to na he's full of pride. Anong ginawa ng Diyos? Ang sabi ng Diyos sa kanya, ngayon din, kukunin ko ang buhay mo. So what happened? Sino makikinabang sa mga pinagpaguran mo? Nakon niyo po ba? Ang kinonsider niya lang kasi sarili niya . He's full of pride. Pagmamalaki. No? So makikita natin dito na yung pangalawa, under dun sa ating priceless heart, una yung humble heart o yung be humble or yung humbleness. Then yung pangalawa dito is yung deny yourself. Nandiyan ka pa ba, church? Okay. Kailangan hindi tayo maging self-centered. Hindi laging ikaw. Huwag nating hayaan na tayo lagi napapansin. No? Hindi dapat ganoon. Na gusto lang natin pag hindi ka na napansin, nagtatampo ka na. Hindi ka lang nakamayan, nagtatampo ka na. Hanggang ngayon ba tampurot ka pa rin? Hello? Hanggang ngayon ba ganyan ka pa rin? 13 years ng church? Gusto mo pa rin ba yung nagpapa-aro? No, hindi na po tayo dapat ganon. Ma-pride yung mga tao na yon. At walang kahantungan yun. Kaya walang kapayapaan na kanilang kaluluwa. Walang katahimikan sa kanilang buhay. Nababagabag siya. Kasi gusto niya makuha yung atensyon. Dapat ang atensyon sa Diyos lang. Amen po ba yan? Kapag tayo man ay napansin ng ating mga kapatid, dapat mapansin nila yung Diyos sa ating buhay. Sasabihin, ang ganda naman ng ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Sister, brother, salamat sa buhay mo na nagpapagamit sa Diyos. And then, you will give back. No? Na madali mong ibibigay kagad yung praise God. May kaakibat kagad praise God. Huwag mo kukunin, huwag patagalin. Pag sinabing, napakaganda ng buhay mo ngayon, praise God. Ibalik mo kagad sa Diyos. Kailangan hindi tayo
ang laging napapapurihan. Amen po ba? Okay. Tingnan niyo po yung Philippians chapter 2 o Philippians chapter 3 verse 7. Tingnan niyo po rito. Sabi ng 3:7, gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong, sabi niya, kalugihan alang-alang kay ganon katindi si Paul. Ganon katindi si Paul. No, kung ano man yung para sa kanya, wala yan sa akin. I do not consider myself na talagang magbe-benefit dyan. Kaya balikan natin yung sa Psalm 131. Tingnan niyo po ang sabi ni Paul sa 131 verse 1 sa Tagalog. Ang sabi niya, sa B. Okay, ano natin sige, so number 1 na. Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko. Hindi daw takong mata. Alam niyo yan, yung haughty eyes. Ngayon sabi niya, ni nagpapakaabala sa mga bagay na lubhang napakadakila o sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamangha-mangha o ibig sabihin kapaki-pakinabang. Hindi tinitignan ni David, hindi nakatuon ang mata ni David sa mga bagay na siya po yung makikinabang o magbibigay kagalakan sa kanya. He's always searching and looking for something that will praise God in his life. Nakanya po ba? Yun ang laging gusto ni David, na laging madakila ang Diyos sa kanyang buhay. Si Lord lang yung lagi niyang gusto, just like Paul. Kaya nga si Paul sabi niya, wala akong pakialam sa mga bagay nito kahit marami pa yan, maganda pa yan. I don't care. Para sa akin, ang lahat ng mga bagay na yan ay basura lang. Nakanya po ba? Because there are times kung ano yung meron tayo, yun ang nagiging dahilan na pagkakaroon ng pride natin eh. Nandiyan ka pa ba? Dahil mayaman ka na, malayo na yung narating mo, umasenso ka na, ang yabang na natin. Pero nung wala pa tayo, iniinsulto natin yung mga mayayaman, ma-pride itong kasi mayaman, mapera. Pero nung tayo na pala yung naroroon, mas masawal pa pala tayo sa tao na to, na inaalipusta natin. Mas ma-pride pa pala tayo. And totoo po, no, na binabago ng pera ang buhay o pagkatao ng isang tao. O yung kaisipan, o pag-uugali ng isang tao. Lalo na kapag minahal mo na ang pera. Ito yung nagdudulot sa atin to ng pride. Kaya si Paul, para hindi siya magkaroon ng pride in his life, niya, ayoko yung mga bagay na yan na magdudulot sa akin ng pagkakaroon ng pride. Yung iba nga, umasenso lang ng konti. Nagkaroon ng maganda sa akin, bago yan, sakyan ko yan. Diba? Makikita natin na isang bagay na dapat nating tanggalin sa ating buhay. If we want to have a quiet soul, magkaroon tayo ng prideless heart. Amen po ba? Kailangan maputol yon. Kailangan matanggal yon. Not everything that we have today ay hindi dahil sa malakas ka or matalino ka, kundi dahil sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan naman si Lord doon. Pangalawa, dito sa verse 2, tingnan po natin sa Psalm 131, verse 2. Sabi rito, tunay na aking pinapayapa at pinatahimik ang aking kaluluwa, gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina. Gaya ng batang inihiwalay ang aking kaluluwa sa loob ko. So titingnan natin kung ano yung ginagawa ni David. Bagaman nung time na inawat na siya sa dumepende sa mugulong niya. Ibig sabihin yung food ni David no doon sa breast ng kanyang nanay. Kumbaga inihiwalay na siya doon kahit na yung dapat magso-support sa kanya ay naiwala sa kanya. Sabi niya, hindi doon nakasalalay ang aking kapayapaan. 'Di ba? Usually tayo kapag may nandiyan yung mga bagay na talagang sumusuport sa yung buhay. For example, nandiyan yung trabaho mo, may pera ka, meron kang supply and everything, full of groceries, yung pantry mo, napakagandang tingnan. Parang doon ka lang payapa na kahit bumagyo, okay lang bumagyo. At least marami naman akong grocery dyan, may bigas naman kami, may pera naman kami. So para bang somehow napapayapa. Pero si David, sabi niya, kahit mawala sa akin yan, kaya kong mapayapa. Bakit? Ito yung meron si David. Yung childlike faith.
Imagine niyo po child-like faith. Isang bagay na laging gustong makita ng Panginoon sa atin. Ano yun? Yung pananampalataya na katulad ng isang bata. Na hindi siya mangangamba, hindi siya matatakot. Na ang ginagawa lamang ng bata is that, ang alam lang niya is that maglaro, matulog, maglikot. Pero sa oras ng kainan, alam niya may kakainin siya. Hindi nagtatrabaho ang mga bata. Tama ba yan? Hindi sila, pero naniniwala siya na kakain siya. Hindi siya nagdududa. Ang alam niya, the moment na naghingi siya ng pagkain, nariyan. Hindi katulad ng natin yan, na tayong mga matatanda. Kasi alam natin kung ano yung laman ng ref. Alam natin paubos na or wala na. Alam natin yung pera natin na hindi naaabot. Kaya doon medyo nababagabag tayo. Tama ba yan? Sino dito nababagabag pag nakita niyang, naku, konti na lang yung laman ng ref. Naku, sa susunod na linggo pa yung sweldo. Paano na yan? Magbabaon yung anak ko. Magbabayad ako ng kuryente, ng tubig, ng internet. Ang dami ko, naku, paano na yan? So, nandoon na. Nawawala na yung kapayapaan, yung katahimikan sa kaluluwa mo. Nababagabag ka. Ang ibig sabihin nun, wala tayong faith. Ang nire-require ng Panginoon, as much possible, ang sabi niya, magkaroon tayo ng child-like faith. Hindi yung adult faith. Sabi niya, child-like faith. No? Ang ibig sabihin nun is that kailangan talagang fully dependence tayo sa Diyos. Talagang yung tiwala natin nasa Kanya. Nariyan ka pa ba, church? Hindi ka ba natatakot sa mga araw na darating? Hindi ka ba nangangamba? Do you believe that God will provide? Sigurado kayo? Kasi yung mga Kristiyano na talagang naniniwala that God will provide, sila yung mga Kristiyano talaga na kapag may gawain, nandudun siya. Hindi niya nanakawin yung araw ng linggo, yung araw ng pananambahan. May mga iba kasi nanakawin yung araw ng pananambahan eh. Kasi may kita sa araw na yon. Ay, sandali, grab ko tong kita na to. Sayang. No? Pero sasabihin niya, may faith yan. Naniniwala ako sa iyo, Lord. Naniniwala ka ba na ang Diyos ang magpo-provide sa araw na ito? Yes. Kahit na hindi ka magtrabaho, God will provide. Yes. Sa araw ng pamamahinga, sa araw ng linggo, siya yung naniniwala that God will provide. Amen. Sabi mo nun. Pero, Lord, sandali lang trabahuin ko lang to. Pero naniniwala tayo, we have this faith in us na sinasabi natin. Dapat magkaroon talaga tayo katulad ng childlike faith. Ito yung laging sinasabi ni Lord, hayaan yung lumapit sa akin ng mga batang ito. Ganun ang ating Panginoong Jesus Binabawalan ng mga disciples na lumapit yung mga bata sa Kanya. Ito yung hinahanap ng Panginoon. For the kingdom of God is for this little child, these little children. So childlike faith lang. Imagine, di ba sabi ng Panginoon, magkaroon ka lang ng napakaliit na pananampalataya, gaya ng buto ng mustasa. Yun lang ang nire-require ni Lord, yun lang yung hinahanap niya. Pero hindi natin maipakita. No? We always say, I have faith, I have faith, I have faith. Nasaan yung faith mo? Ano po? Kung titignan natin, meron talaga tayong pag-aalinlangan. Merong kaguluhan na nagaganap sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong kaluluwa. Kaya nga hindi ka makapag-concentrate sa Diyos Hindi ka makapagpuri. Because there's something wrong in your faith. There's something wrong in your soul. Nababagabag ka. Bakit hindi mo patahimikin yan sa pamagitan ng pagkakaroon ng childlike faith? Show that faith to Jesus. Kasi yun lang naman ang hinihintay ng Panginoon That's why God allows trials in our life. The purpose of that para maipakita yung ating pananampalataya. Kaya ang sabi ng Bible, di ba? Sabi niya, fight the good fight of faith. Tama? Fight the good fight of faith daw. So kailan ba may laban ng faith? Kapag merong kaganapan na pangit sa buhay ng tao, show your faith, ipakita mo, that is the fight of our faith. That's the purpose of our faith. Pag sinasabi natin may pananampalataya tayo, kailangan harapin talaga natin yung mga pagsubok na meron tayo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. At para makakilos ang Diyos sa ating buhay, yung small faith
like mustard seed. Yun lang ang kailangan. Kailangan may makita. Bakit? Yung napakaliit na pananampalataya, doon kikilos ang ating Panginoong Diyos. Makakakilos siya, makakapag-penetrate siya because of that simple faith that we have, a childlike faith. Ganun ang ating Panginoon. Hindi niyo ba nakita ang tubig? Kahit malit lang na butas, ang tubig dadaan doon. Nakita niyo po ba? Malit lang na butas, dadaan siya doon. At dahil sa malit na butas na yon, pag hinayaan lang natin na yung tubig dumaloy doon, makikita mo ba? Ang dami na ng tubig, ang lawak na ng nasakop niyang basa because of that small hole. Ganun din ang ating Panginoon. Because of that small faith, nakakapag-penetrate siya. Nakita niyo po ba, church? Nandiyan ka pa ba? Amen. So, tingnan natin yung Matthew 7:9-11. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kung tinuturing natin, sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, sabi niya, meron bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak, ay batong ibibigay? Meron ba rito na magulang naghingi ng tinapay sa iyo ang anak mo, bibigyan mo bato? No, amen. Sabi sa verse 10, o kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? Okay? Verse 11, anong sabi niya? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humingi sa Kanya? Kailangan lang na pagtiwalaan natin ng Panginoon. Huwag mo kaya mabagabag ang puso mo, ang kaluluwa mo, ang buhay mo. Do not overthink. Pinag-aaralan natin yan way back. Masyado kasi tayo nag-iisip eh. We think too much. Now, di pa man dumarating yung araw. Iniisip mo na. Sabi nga namin lagi, isipin mo muna yung ngayon bago mo isipin yung bukas. Iisipin mo yung bukas. Isipin mo na paano ka mabubuhay bukas. Paano ka gigising mamaya. Isipin mo muna yon bago mo isipin yung mga susunod na araw. Pinagod natin, sinayang natin yung pag-iisip natin sa mga susunod na linggo, na buwan, na taon. Hindi mo naman alam kung anong mangyayari ngayon. Hello? Nag-iipon ka para sa susunod na taon. Tapos wala kayong makain ngayon. Hindi, para sa susunod na taon to eh. Sino taong ganun? Sino dito yung ganun? Nag-iipon siya para sa susunod or para sa Christmas. Wala siyang makain ngayon. Sino itong spaghetti na to para sa Pasko yan. Tapos pagkakuha mo, nginat-ngat na ng daga. Kasi nainip yung daga eh. Nang Pasko-Pasko, sabi ng daga, kainin ko na yan. Di ba? Eh, nadudo na rin naman yung sauce. Magkatabi na sila. Yung noodles sa yung sauce, spaghetti na yan. Hinalo na lang sa tiyan. Pero tayo, hinintay natin sa Pasko pa. Nung makita mo, wala na, unahan ka na. Oh, paano yon? Hindi ka ba naniniwala na ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng maraming spaghetti sa susunod na Pasko, sa Pasko na to? Alam niyo, kagabi, nung Friday, na-miss kami. Yung mga pagkain namin dito, nung kami po ay nag-fellowship, spaghetti tsaka spaghetti. Magkaibang kulay. Sino mag-aakala na uulan ng spaghetti nung Friday na yon? Di ba? Nakaka-amaze si Lord. Paras nang iniisip yung mga kapatid natin. Samantalang spaghetti talaga yun, dapat sa mga susunod na araw pa. Pero siguro nakapag-isip-isip, hindi, magluto na ako spaghetti ngayon. So, busog na busog kami eh. Puro spaghetti. No? Magkaibang kulay. Hanggang sa pinamigay na nga lang yung iba. Alam niyo, ang sabi ng Isaiah 66:13, as a mother comforts her child, so will I comfort you. Ang sabi ganun. Ganun lang ating Panginoon eh, no? Lagi niyang gustong iparanas sa atin yung comfortness. Sabi mo comfortness. Katulad daw ng magulang, katulad daw ng nanay, no, na pinapayapa niya yung kanyang mga anak. Ganun din ang nais ng ating Diyos, na magkaroon lagi tayo ng payapa. Tayo lang na may gumugulo sa ating sarili eh. Tama ba? Pilit inaayos ng Diyos, ginugulo mo.
Ginugulo natin. Ginugulo natin yung isang bagay na matino naman. Hindi naman sinabi ng Diyos, isipin mo. Lagi mong isipin ang mga bagay na darating. Hindi naman sinabi ng Panginoon yun eh. Wala siyang sinabi sa Bible na gano'n. Na isipin mo yung problema mo. Wala siyang sinabi. Kung babasahin natin, balibaliktarin natin yung Bible, walang sinabi ng Diyos, mag-alala ka. In fact, ang sabi ng Panginoon, do not be afraid. Do not lose heart. Be courage. Be brave. Be courageous. Yun lang lagi sinasabi ng Panginoon. Gustong mapawi ng Diyos yung pag-aalala natin. At ang gusto ng Panginoon kasi, mag-grow yung ating faith. Tama po ba? Again, what we have learned before, yung fear, tinatalo niya yung ating faith. Tama ba yan? Hello? Yun ang dahilan kung bakit si Satan talagang ginugulo niya yung ating buhay. Para yung ating faith, mawalan tayo ng focus. Hindi natin mapalago. Hindi natin pagtiwalaan yung faith na meron tayo kay Jesus. Tandaan natin yan. Tayo po ay may faith kay Christ. Who among us here naniniwala na may pananampalataya sa Diyos? Ayun, hindi ka naniniwala na may faith ka kay Lord, no? Kasi nga, siguro, somehow, alam natin, may pagkukulang tayo sa Lord. Tama ba? So kung may pagkukulang tayo sa Lord, alam naman pala natin yun eh. Ano gagawin natin? Pawiin, bawasan natin yung pagkukulang na yun. Punan natin yung pagkukulang na yun. Kaso nga lang, Pastor, kasi hindi ako makaalis. Pastor, walang magbabantay sa bahay. Hindi naman nanakawin ng bahay niyo. Wala pa akong nakita o narinig na balita kahit sa ABS-CBN na ninakaw ang buong bahay. Wala pa po. Kahit barong-barong yan, wala pa akong, ninakaw yung laman ng bahay. Mga kagamitan. Pero yung bahay, wala pa akong nabalitaan. Tandaan niyo po yan. Kaya huwag mong alalahanin yung bahay mo. Nandiyan ka pa ba? So kung inaalala mo yung kagamitan ng bahay mo, huwag ka mag-iipon ng gamit. Okay ba yan? Ganun lang naman kasimple. Sabi nga sa inyo, lahat merong solusyon. Tanungin nyo, ano pa ba yung mga problema nyo? Pastor, pambayad ng bahay. Kayang solusyonan yan. Huwag kang magbayad. Sandali lang. Pastor, papalisin. Di umalis ka. Saan ako pupunta? Bahala ka na doon. Lahat yan may solusyon yan. Tandaan nyo yan. Pero ang nice ng Panginoon ay makita niya yung faith sa ating buhay. Wag na wag mawawala yung faith na yon. Sabihin sa katabi mo, wag mawawala ang faith sa buhay mo. Amen. So, pangatlo, dito tayo sa verse 3 ng Psalm 31. Ang sabi niya rito is this. Tingnan niyo po, Psalm 131 verse 3. Ang sabi niya, O Israel, ubasa ka sa Panginoon mula ngayon at sa walang hanggang panahon. Tingnan niyo po yung isa pa na magiging dahilan para tayo po ay magkaroon ng isang quiet soul, no po, is yung magkaroon tayo ng tinatag na unwavering hope in Christ. Yung hindi matatawaran na pag-asa kay Kristo. Amen po ba yan? Na talagang kahit anong mangyari, na kahit nakikita mo pangit ang nangyayari, kahit na nakikita mo na hindi ayon sa para bang, eto ba yung tahakin ng isang Kristiyano, na hindi angkop sa buhay mo ngayon, still, hindi mawawala ang pag-asa mo sa Diyos. Because our hope is not based on someone or somebody. Hindi dahil sa isang tao, isang bagay, hindi doon nakalagay yung pag-asa mo. Nakalagay ang pag-asa mo sa Diyos at dapat hindi matatawaran yon. Hindi matitinag. It is unwavering. No, hindi mawawala. Kahit sa tingin mo parang pangit parang puro bagyo yung nakikita mo, puro putol na puno, talaga bang nung binagyo ka, talagang winasak ang lahat sa'yo, nakuha ang lahat sa'yo, binaha kayo, pero hindi yun ang tinitignan mo, there is hope in Christ. And my hope is unwavering, hindi matitinag, hindi mawawala ang aking pag-asa sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya nga hindi lang doon nagtatapos ang buhay ng isang tunay na umaasa sa Diyos eh. Hindi ibig sabihin na walang ka ng pamilya, tapos na wala na. O iniwanan ka ng tao, yun na, wala na. Hindi ganon. Your hope is in Christ. Your hope is in Christ. And there are things, take note and listen to this, may mga bagay sa buhay natin, sabi nga,
inaalis ng Diyos or isinasantabi ng Diyos, tinatanggal ng Diyos, pinuputo ng Diyos, winawasak ng Diyos, kine-clear out ng Diyos, hindi para tayo po ay talagang malugmok at mag-isip ng mag-isip ng mag-isip. The purpose is that for us to see that there are more things outside. Merong isang bahay na talagang napapaligiran ng mga puno. At dumating yung bagyo, sira yung puno niya sa paligid ng kanyang bahay. But praise God, hindi nawasak ang kanyang tahanan. No po? Nung nawasak na yung mga puno na to, no po, dapat magagalit siya eh. Kasi nakikinabang siya rito. Pero, he come to realize, nung nawala na yung mga puno na to, the purpose pala ng Diyos is para makapasok yung liwanag sa kanya. Sa lugar niya, sa tahanan niya. See, there are things na talagang inaalis ng Panginoon yung mga sagabal sa ating buhay eh. Para hindi lang yun yung nakikita natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, marami pang bagay. Ibukas mo yung mata mo. Hindi niyo ba nakikita yung iba rito na talagang nakakita lang ng lalaki, akala mo, siya na. Ibukas mo muna yung mata mo. Marami pang mas magandang lalaki dyan. Baka nung may nakita ka lang na dalawa lang lalaki sa inyo, sa lugar nyo. Tapos may nakita, ay, in love na ako sa kanya. Nung napangasawa mo na siya, dinala ka niya sa Manila, ay, peka maturya pala hindi ka rin, karakalmasanting pala. Namulat ka, na-experience niyo ba yun? Na-experience niyo yung kababaihan? Oh, praise God, wala naka-experience sa inyong ganun. Ako kasi, hindi ko rin naman na-experience yan. Amen? Hindi niyo ba nakita, there are some situations or circumstances in our life na hindi natin gusto, nakala natin, winasak mo Lord, inalis mo yung mga bagay sa buhay ko. No, na para bang gusto kang pahirapan ng Diyos. There are times, inaalis lang ng Diyos yung mga bagay na kung saan tayo dedepende, na inilalagay natin yung ating pag-asa. Naku niyo po ba? Ako nga, inalis yung shop ko eh. Inalis yung pangkabuhayan namin. Sabi ko, Lord, this is the source of our life. No. Sabi Lord, I am the source of your life. Lord, hindi na ako mabubuhay. Hindi kami kakain. No. Ako magpapakain sa inyo. Amen po ba? Kaya noong mga panahon na yun, bagaman nagreklamo ako sa Diyos, umiyak ako sa Diyos, tinanong ko ang Diyos. And yet, we continue serving God. Nagpatuloy pa rin kami. And ngayon, for how many years, ang Diyos po, no, nakapagtapos na yung dalawa naming anak. And soon to be, God's will, magtatapos na naman yung isang anak namin. Imagine nyo po yun. Sino dito yung makakapagtapos ng pag-aaral ng anak ng 3 college? Sa mga halagang wala mang 20,000. Kaya ba? Kwentahin nyo, may 5 kayong anak na lang. 3 anak kagaya ko. Kasi wala akong anak sa labas. Ito, inaamin ko sa buo sa inyo. Lahat sila nasa loob. Ay, meron pala si Charis. Nasa labas. Nasa labas. So, yun. Imagine that, paano kami makakasurvive? Kung magagaling kayo sa math. But it is God who supply. It is God who multiply. Amen po ba? At saka ba? Kasi hindi natitinag yung aming pag-asa. Kasi ang aming pag-asa ay nakadepende lamang sa Diyos. Hindi nakadepende sa mga, kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran. Tumataas yung gas. Naku, tumataas yung gas. Tumataas yung bigas. Tumataas yung singil sa tubig. Tumataas yung kuryente. Hindi naman tumataas yung sweldo. Paano na yan? Matagal ko nang naririnig yun sa mga nanay. Nagre-reklamo si nanay sa kanyang asawa. Ito lang ang binibigay mo. Tumataas yung gas, tumataas yung bigas, tumataas lahat. Ang sabi naman ng tatay, hindi naman tumataas yung sweldo ko eh. Gusto mo ba itataas ko yung binibigay ko sa'yo dahil tumataas yung bigas eh? Hindi naman tumataas yung sweldo ko. Pero, hindi niyo na ba napapansin, buhay pa rin kayo, nakakaraos pa rin kayo. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon kabuti ang Diyos. Kung titignan mo lang naman talaga, mabuti ang Panginoon eh. Amen. Hindi mo lang kasi nakikita that it is God who is working in your life because pinapagod mo ang sarili mo sa kakaisip at sa pag-aalala. At hanggang nakakalimutan mo, nakakaligtaan mo na, nga pala, meron nga palang Diyos.
that provides. Kasi kung i-imaginein mo lang, iisipin mo lang, paano kayo nakaka-survive? Paano kayo nakaka-survive? Kung di dahil sa Diyos. Tapos nagdududa ka pa rin, hindi mo pa rin mailagay yung pag-asa mo sa Kanya, hindi ka pa rin makapaglingkod sa Kanya. Tingnan niyo po, church, ha? Listen to this. Sa kabila ng ating kakulangan ng time kay Lord, binebless ka pa rin niya. What more kung maglilingkod ka sa Kanya ng totohanan? Imaginein mo na lang, ano yung kayang gawin ng Diyos sa mga tao na talagang they commit all their life to Jesus. Amen? Doble. Hindi lang siguro, no? Triple siguro. Or quadruple. No? Grabe. Sabi ko, gusto ko po lahat tayo nagdilingkod. Maglingkod tayo. Huwag niyo ipagkait yung kalakasan na yan na galing sa Lord. Imagine mo, yung lakas na yan kay Lord. Tapos, Lord, ayaw kong gamitin sa church. Ayaw kong maglinis. Ayaw kong maglinis. Si JP, nakita ko yung post niya. Yung pastor, sabi niya, bla, 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 bla. Imagine niyo po yun. Alam niyo, ako sa totoo lang, ay talagang ako, nilalagay ko yung pag-asa ko sa Diyos na talagang maraming magpapagamit sa Lord. And this is it. God opens the door. Yung pinapadala niya ngayon ng mga tao. Alam niyo, hindi ko lang ma-explain sa inyo yung joy na meron ako ngayon. Kung alam niyo lang. Kasi talagang ang dami naming nakakausap na talagang, Lord, eto ba yung bunga ng panalangin namin ng buong congregation? Alam nyo, 3 consecutive Fridays we are praying in this church. Nagkakaroon po ng prayer meeting, prayer warrior. And we are praying for you. Bawat isa sa inyo, bawat family nyo, pinagpe-pray namin. No? Kung alam nyo lang, kaya nga there are times in your life, no, bakit ganun, Lord? Because we are praying for you. Totoo po yan. May mga kapatiran tayo dito na nagkakaisa. And there are some prayers natin because I believe and I put my hope sa gagawin ng Panginoon sa ating church, sa ating buhay dito. Nakita ko po kung paano ang Diyos ngayon, pinapakita niya ng maliwanag ang gagawin niya. Yung patutunguhan ng church, pinapakita po ng Diyos. Alam nyo, ayaw ko mag-share sa inyo in front of this multimedia. Ayoko. Gusto ko sa atin lang yon. How God works. How God prepared everything in this church. Na-amaze ako. Around siguro yesterday or Friday night, if I'm not mistaken. May blessing na naman ang Lord sa church na ito. Totoo po yun. Na-amaze ako doon. Ganon ka kumilos, Lord. And gusto ko lagi kong makita yon, yung kabutihan ng Diyos. Hindi ko titignan yung pangit na nangyayari sa church. Kasi walang pangit na nangyayari sa church. Amen po ba? Pangit ba yung katabi mo? Siya ang pinakamagandang kaganapan sa church, yung katabi mo. Amen? Dapat ganun yung tingin natin. Alam mo, sister, ikaw yung pinakamagandang naging kaganapan sa church nito. Lalo na ngayon, itong araw nito napaka-special, napakaganda, napaka-blessed. It is because of you. Sabihin sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Di ba? Napakaganda nun. Ma-amaze yung katabi mo. Ako? Naging blessing ako dito sa church? Yes, definitely. Definitely. Kasi ikaw yung naging way para matuto kaming manalangin. Pag nakita namin nanghihina ka, ay kailangan pag-pray si sister, si brother. Ito yung nagtulak sa amin. Kaya salamat sa mga kapatiran natin nanghihina. But it doesn't mean magpahina ka. Blessing pala ako pag nanghihina ako. Sige nga, manlambot pa ako. Hindi naman ganun. Kasi kapag yung panghihina mo at nakita ka namin lumakas because we prayed for you, then, wow, ang Diyos talagang maaasahan. Amen ba yan? Sabi nga sa inyo, huwag mo laging titignan yung pangit. Okay? Pastor, paano hindi ako titingin ng pangit? Bawat tingin ko pangit. Pangit ba yung katabi mo? Again. Hindi, di ba? Tingin ka sa likod mo, may pangit ba?
Wala, meron. Umamin ka. Wala. Sa side mo, may pangit ba? Di ba? Ngayon, isang bagay na lang ang dapat mong tignan ngayon. Sarili mo sa salamin. Kung may pangit. Tumingin ka ba sa salamin kanina? Pangit ka ba? Amen. Kailan ka nagiging pangit? Kapag malungkot ka. Kapag nangangamba ka. Kapag nagdududa ka. Kapag iniisip mo ang sarili mo, dun ka pumapangit. Tama po ba? Kasi may makita ka lang ng, uy, pimple na. Papangit ka na kagad. Siyempre, ayaw mong may pimple, di ba? Ayaw mong may nakaalsa. Praise God ako, binigyan ako ni Lord, nakalubog. Ay, nakalubog yung sa inyo, nakaalsa yan ah. Ito nakalubog, dimple. Hindi pimple. Okay. Yung pala yung kabaliktaran ng pimple tsaka dimple, ano? Amen. So, alam nyo, ang Diyos talaga, kapag lagi lang natin titignan yung ginagawa niya, yung mabubuting gawa. And let us always see the goodness of God in every bad things. Kahit pangit yan, tignan mo ng mabuti. Tignan mo ng maayos. Okay lang ba yan? Wala kang bigas, matuwa ka. Yes. Sino walang bigas dito? Lahat ba kayo may bigas? Sayang. Sayang. Sorry. Kasi talagang sabi ko, Lord, pag may nagtaas dito ng bigas, talagang bibigyan ko. Praise God. Palakpakan natin si Lord kasi lahat kayo may bigas. Sana lagi kayong may bigas. Sinong walang cash dito? Wala kayong cash lahat? Ibig sabihin, para-pares tayo. Gcash o tay? Bigay ko yung number ko mamaya. Okay. Yung mga hindi nagtaas, ibig sabihin meron sila, di ba? Humingi kayo sa kanya. Alam nyo, let us just enjoy life. Napakasarap na payapa ang ating buhay. Di ba? Nakaka-bad trip na ngayon nakapaligid mo. Magpapadala ka pa. Ano ang mangyayari sa'yo? Wala nang kapayapaan. Let us accept it that in this cruel world, crooked world, talagang napakagulo na ng mundong ito. We need to be quiet. We need to be silent. We need to have peace and joy in the presence of God. Tama ba? Kasama mo si Lord eh. Nandiyan ba si Lord? Sigurado ka sa puso mo? Amen. So maging mapayapa ka lang. Do not be afraid. Sabi niya sa tabi mo, huwag kang matakot. Tapos tingnan mo siya. Nakikita ko natatakot ka kasi pag mumukha niya nakakatakot. Basta ito ka lang matakot. Just enjoy life. Amen po ba yan? Ganyan ang mga buhay Kristiyano. Amen. Laging masayang tunay. Sige po, tayo nga pong lahat ay tumayo. Awitin nga natin, no po, yung ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan, pag-ibig mong dalisay, doon sa krus pinatunayan, kaligtasan ko, kalayaan ko, ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Amen. Kaya mo pa bang umawit sa gitna ng kaguluhan? Yung habang naglalaba ka, kahit ang katambak yung nilalaban mo, you can still praise God in your life. Ang saya po nun, na hindi nawawalay o nawawaglit ang pagsamba sa ating Diyos ng dakila. Amen? What are your situations right now? Yun ba yung makakapigil sa'yo para sambahin ng ating dakilang Diyos? No? Sa kabila ng bagyo na meron ka, dapat mas lalo kang sumamba, magpuri sa Diyos. Tama? Kasi dito mapapawi at tayo magtatagumpay. Magtatagumpay tayo sa laban na meron tayo ngayon. Amen po ba? Amen, church? Tapikin mo nga muna yung katabi mo. Kaya mo yan. Sige, ikot tayo. Sabi mo, kaya natin yan. Sige, ikot tayo. Ikutan natin yung ating mga kapatid dyan. Sige, paramdam mo yung presensya mo dyan, church. Paramdam mo naman. Paramdam mo, nandyan ka. Amen ba yan? Yun, no? Di ba? Nandyan ka pala, sister. Nandyan ka pala, brother. Akala ko wala ka. Di ba?
Sige, ang awitin natin. Amen. Oh, oh. Yes, God. Yes. Sinubukan kong lahat, kay ganda sa paningin. Ang lahat ng ito'y di maparisan ng iyong pag-ibig, tunay at wagas. Kailanman ay di magwawakas. Pinalitan, ligayang minimithi. Ulitin po natin. Sinubukan kong lahat, kay ganda sa paningin. Ang lahat ng ito'y di maparisan ng iyong pag-ibig na tunay at wagas. Kailanman ay di magwawakas. Kabiguan o pinalitan ng ligayang minimithi. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Yes, God. Pag-ibig mong dalisay, sa krus iyong Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Sino dito yung lagi naghahanap ng kagalakan, nakapayapa sa kanyang buhay? Hindi at pinagod mo lang yung sarili mo eh. Na kay Lord lang yun. Amen? Come on, church. Sinubukan kong lahat, kay ganda sa paningin. Ang lahat ng ito'y di maparisan ng iyong pag-ibig na tunay at wagas. Kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang minimithi. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, come on! Sa biyaya mo, ikaw ang aking awit. Oh, Jesus! Amen! Pag-ibig mong dalisay, sa krus iyong pinatunayan. Kaligtasan ko, kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat sa iyo. Hallelujah! Oh, ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus iyong pinatunayan. Kaligtasan na kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking, come on church, purihin, sambahin ang dakilang Diyos na banal. Amen! Hallelujah! Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat! Jesus, salamat sa iyo! Ikaw, Diyos,
pag-ibig ikaw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa krus iyong pinatunayan. Amen! Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa iyo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus, salamat sa iyo. Jesus, salamat sa biyaya. Ikaw ang aming pag-asa, O Diyos. Sa iyo pang papuri, pagluwalhati at pagsamba, at ang lahat ng nananalig sa ating Diyos ay magsabi na malakas na, Amen, Amen, and Amen.